Hello mga ka-lovely! Welcome to Ma'am Bell Corner! Sa video na to, pag-uusapan natin ang indicator number 3 sa PMS for Teachers kung paano natin magagamit ang iba't ibang teaching strategies upang mapahusay ang literacy at numeracy skills ng ating mga mag-aaral. Tara, alamin natin kung paano natin magagawang mas epektibo at engaging ang ating pagtuturo. Sa simpleng paliwanag, ang indicator na ito ay tumutukoy sa mabisang paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo upang mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa, pag-unawa at pagbilang. But before we continue, alamin muna natin ang ibig sabihin ng literacy skills at numeracy skills. When you say literacy skills, is the ability to read, write, listen, and understand information. For example, reading comprehension, sentence construction, and information analysis. What about numeracy skills? It's the ability to apply mathematical concept to real-life situation like number sense, problem solving, and logical thinking. Sa pamamagitan ng tamang teaching strategies, mas napapalakas natin ang mga pangunahing kasanayan ng ating mga mag-aaral na siyang pundasyon ng kanilang lifelong learning. Here are some of the teaching strategies that you can use for literacy and numeracy. For literacy development, you can use scaffolding technique. Dito, unti-unting ginagabayan ang mga mag-aaral mula sa madali hanggang sa mahirap na gawain. For example, pagsisimula sa guided reading bago sila pagawain ng independent reading. Another one is explicit teaching. Direktang pagtuturo ng mga pangunahing kasanayan tulad ng phonics, grammar, at comprehension strategies. Like for example, pagtuturo ng context clues upang mas maintindihan ng mag-aaral ang mahihirap na salita. Another example is the collaborative learning. Ito ay paggamit ng group activities upang palakasin ang comprehension at writing skills. Like for example, think, pair, share, kung saan nagpapalitan ng ideya ang mga mag-aaral bago ito ibahagi sa klase. Another example is the multisensory approach, paggamit ng iba't ibang senses upang mas madaling matuto ang mga mag-aaral. Ang halimbawa dito ay pagbabasa ng malakas. For visual, pwedeng gumamit ng flashcard, at pagsusulat gamit ang mga physical na materials, that is kinesthetic. We also have technology integration, paggamit ng ICT tools upang gawing mas interactive ang literacy lessons. For example, using Google Docs for collaborative writing or Kahoot for vocabulary review. And for the numeracy development, we have concrete picture abstract or CPA approach. Unang ipinapakita ang konsepto gamit ang actual object or concrete, sinusundan ng drawing o visual representation, pictorial, bago gamitin ang symbols o numbers or abstract. One of the examples for this is sa pagtuturo ng fractions. Maaring gumamit ng papel na pinutol, that is concrete, gumuhit ng pie chart, that is pictorial, at ipakita ang numerical fractions, and that is abstract. So, concrete, pictorial, abstract approach. Meron ding problem-based learning or PBL. Ito naman ay paggamit ng real-life situations upang mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang concept ng math. Isang halimbawa nito ay ang word problem. So dito, halimbawa, pagsosolve ng budget problem sa pamimili upang ipakita ang halaga ng addition at subtraction. So another example is math games and puzzles. Paggamit ng interactive at engaging na paraan upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral. Bigyan niyo sila ng sudoku, yung mga math bingo or board games na may kaugnayan sa arithmetic. Isa pang example ay ang peer teaching. Paghihikayat sa mga mag-aaral na magturo sa kanilang kaklase upang mas lalong maunawaan ang concept. Okay, like for example, a student explains fractions to a classmate using his own method. And then another example, integration with other subjects. Teaching math concept by integrating them with other subjects. Isang halimbawa dito ay ang science. So halimbawa magtuturo ka ng science, maaring gamitin ang data analysis sa experiments. At sa PE naman, maaring isama ang measurements ng distance at speed.
Why are different strategies important in literacy and numeracy? First, because students learn more easily when the teaching method is adapted to their learning styles. And then the class becomes more engaging, so students are more motivated. And then deepens understanding not only of the concept but also of its application in real life situations. And then it helps with long-term retention. The child remembers the lesson better when it is presented in different ways. Paano makakatulong ang mga teaching strategies na ito sa classroom observation? Kapag ipinakita ng isang guro ang kakayahan niyang gumamit ng iba't ibang teaching strategies upang mapahusay ang literacy at numeracy skills, makikita ito bilang isang epektibong pagtuturo sa classroom observation. So, ang mahalaga ay ipinakita na hindi lang yung isa, kundi iba't ibang strategy ang ginamit sa pagtuturo. Pangalawa, siguraduhin na ang mga strategy ay akma sa learning styles ng mga estudyante. Gamitin ang real-life applications upang gawing mas relatable ang aralin. And then, hikayatin ang aktibong participation or active participation ng mga estudyante sa learning process. Sa bawat mag-aaral, may kanya-kanyang paraan ng pagkatuto. Bilang guro, tungkulin nating tuklasin ang pinaka-epektibong strategy upang mapalakas ang kanilang literacy at numeracy skills. Ang tamang combination ng teaching strategies ay makakatulong upang maihanda sila sa hinaharap. Okay, so ano ang inyong paboritong teaching strategies sa literacy at numeracy? Paki-share po sa ating comment section. At dyan nagtatapos ang ating discussion tungkol sa indicator number 3 sa PMS para sa mga guro. Sana ay marami kayong natutunan sa paggamit ng iba't ibang teaching strategies upang mapalakas ang literacy at numeracy skills ng ating mga mag-aaral. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang educational videos. Hanggang sa susunod nating talakayan, keep inspiring and teaching with passion.